Sa mga babiyahe ngayong Kapaskuhan, maging handa at alerto palagi. Sa Alyosan sa Cotabato, isang bus ang biglang nagliyab. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paghinto ng bus sa National Highway sa Barangay San Mateo kagabi. Ilang saglit lang ay isa-isang bumaba ng bus ang mga sakay, dala ang kani-kanilang mga gamit. Kasunod nito, ang bigla ang pagliyab ng apoy sa loob ng bus hanggang ito'y lumaki. Dalawang lalaking may dalang fire extinguisher ang sumaklolo bago dumating ang BFP. Pagmamay-ari umano ang bus ng munisipyo ng Parang Maguindanao del Norte. Walang napaulat na nasaktan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Ngayong kabila ang party at handaan, may paulit-ulit na paalala sa mga umiinom. Sa Iloilo City, isa ang sugatan ng mauwi sa pananaksak ang rambulan ng dalawang grupong nakainom umano. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kita sa video habang pinagtutulungang bugbugin ng ilang lalaki ang isa pang lalaking naka-t-shirt ng stripe na green. Matapos matumba, tumambad ang dugo ang leeg nito. Ang lalaki sa video ay ang 21 anyos na si Honorio Jasumalde III. Nangyari ang rumble sa pagitan ng dalawang grupo sa Barangay San Rafael sa Mandurriao District ng Iloilo City. Pasado alas 4 na madaling araw nitong linggo, may naunang pag-aaway na umano ang mga sangkot sa loob ng isang bar pero naareglo naman umano. Gayunman, muling nagkagulo nang lumabas na sila. Nasugatan ng biktima sa leeg at kamay at patuloy na inobserbahan sa ospital. Ginihaw nila, gingulgul gid nila ang liog kabata ako. Nabalikan ang miga, ang tigaya nga hindi sa kaginhawa. Amo to din nagsinggit ang migaya nga ambulansya ta. Malapit lang ang bar sa Police Station 10 at nagkaayos muli ayon sa pulisya at pinauwi na ang grupo ng mga sospek. Ang hindi nila alam, inabangan pa ng mga sospek ang grupo ng biktima. Pareho umanong nakainom ang dalawang grupo. Mga contributing factor there is nakainom, kurso na dahanay, despite of these interventions. Kung gusto gid nila maaway is both sides of that bar area, we have deployed personnel there. Inaresto ng pulisya ang 5 lalaking sospek na nasa legal na edad. Kabilang sa kanila, ang isa sa dalawang sumaksak sa biktima. Na-recover ang 2 kutsilyong ginamit sa krimen. Patuloy namang hinahanap ang isa pang sumaksak. Handa raw magsampa ng reklamong frustrated homicide at physical injury ang pamilya ng biktima laban sa mga sospek. Naglipara naman ang mga upuan at bote sa isang piyesta sa Barangay Maaw ng Bago City, Negros Occidental. Hanggang maghabulan ang mga sangkot. Agad naman rumesponde ang mga barangay tanod at walang nasaktan. Hindi patukoy ang mga sangkot. Tinatanda ka na ito ganun natin sa in-depth investigation. Tinatawa na ito na ma-identify and then i-determine natin kung balang age group na naman siyang mga involved. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. 24 oras na ang bentahan ng mga paputok sa fireworks capital ng bansa, ang Bocaue, Bulacan. Nag-inspeksyon doon ang pulisya at lokal na pamahalaan ang supply at presyo. Kamustahin natin sa pagtutok ni June Veneracion. Kung pagbabasehan ang laki at pangalan, maski papano ay magkakaroon na ng ideya kung alin ang mga legal at alin ang pinagbabawal na paputok at pailaw. Sino ba naman ang hindi matatakot sa tunog ng mga pangalan gaya ng Atomic Bomb, Wheaton Bomb at Goodbye Philippines kumpara sa mga legal tulad ng Batibot, Tungkod at Higad? Inilabas ang mga sample para maging gabay ng publiko sa kanilang pamimili sa Bocaue, Bulacan, ang fireworks capital ng bansa. Ang paputok at pailaw ay hindi ipinagbabawal kundi mahigpit na nire-regulate. Hindi po dapat mas mahirap ang maging legal. Mas dapat pahirapan ay tugisin ang mga illegal. Nag-inspeksyon din ng mga opisyal ng PNP at provincial government ng Bulacan sa mga tindahan sa Bocaue na 24 oras ng bukas habang papalapit ang bagong taon. Sa ilalim ng regulasyon ng PNP Firearms and Explosives Office, hanggang 0.2 grams o 1/3 teaspoon lang ng pulbura ang pinapayagang laman ng paputok. We would like to reduce yung risk of death, risk of loss of property, at
yung mga ganong insidente. Zero tolerant po tayo, lalong-lalo na sa mga chief of police na who've been remiss in not implementing these rules and regulations. Dumadaing pa rin ang mga manufacturer at retailer sa epekto ng smuggling, illegal na bentahan at sunod-sunod na sama ng panahon. Sa paggawa namin, ang number one namin weather, hindi kami makatuyo. So, siyempre, production is down. Halos buong taon nakikita natin umuulan. Ang bagsak na produksyon at pagsipa ng presyo ng mga sangkap sa paggawa ng paputok at pailaw ang nakikitang dahilan sa mataas ngayon na presyuhan. Halimbawa, ang ordinaryong kwitis na 5 pesos lang noong Oktubre, nasa 9 hanggang 10 pesos na ngayon kada isa. Sobrang taas lang talaga ng presyo. Kasi sobrang taas sa mga gawaan eh. Last year, mga ganitong panahon, medyo mataas na rin ang presyo talaga. No? Pero ngayon, mabilis yung pagtaas ngayon eh. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. At nagtaasan na rin ang presyo ng ilang karaniwang handa tuwing Noche Buena, tulad ng hamon at lechon. Ang bentahan naman ng prutas matumal pa raw sa ngayon. Mula sa Maynila, nakatutok live si Maki Pulido. Maki? Alam mo nga, Tita Mele, umaaray mapanegosyante man o mamimiling nakausap namin dahil sa napakamahal daw na presyo ng bilihin, medyo extra challenge ang pagbabudget para sa Noche Buena. Maagang pumila si Madel para makabili ng hamon sa Quiapo, Maynila na pagsasaluhan ng kanilang pamilya. Para magkasya ang budget, 1/4 kilo lang ng scrap at sliced ham ang kanyang binili. Ito po scrap 1 slice, ito po 1/4. Ito po, kung may matitira, hati-hatiin na lang para marami. Para may mga salu-salu lang po kami. 450 pesos ang 1/4 scrap ham na binili ni Madel, 470 pesos naman ang 1/4 na sliced ham. Kung 1 kilo kasi, papatak ng 1,800 pesos. Nagmahal ng 20 hanggang 40 pesos per kilo ang binibentang ham dito sa Quiapo. Wala pong budget para lang magkaroon ng yung mesa namin. Para pagdating ng Pasko, happy together kami. Ang lechon sa La Loma, Quezon City, mas mahal na ng nasa 2,000 piso kumpara noong nakaraang taon. Ang regular size na 10 to 11 kilos na lechon, 16,500 pesos na mula sa 14,500. Pwede namang per kilo na 1,700 pesos, kalahating kilo 850 at 1/4 sa 500 pesos. Matumal pa raw ang bentahan, sabi ng may-ari ng isa sa mga tindahan. Tumaas po, kaya lang pagtawad ng customer, talagang tumatumal. Kahit tumabla o malugi ng konti, bigay po para wag lang matira. Matamlay ang bentahan kahit ng prutasang ito sa Quiapo. Matumal na nga, tingi pa raw mamili ang mga customer, kaya ang kita kulang pa para sa inutang na puhunan. Sa pirasong mangga, 1/4 na ubas, ay lang bili ng taong kasi mahirap na buhay. Kasi sobrang mahal talaga, ma'am, ang bilihin. Hindi ko namin kaya. Sa grocery cart ni Baby, ang 500 kulang pang spaghetti. 149 pesos ang isang balot ng pasta na may sauce, 144 pesos ang cheese at 244 pesos ang pangsahog na pork o may total na 537 pesos. Di pa kasama ang hotdog dyan. Sabi nga ni Baby, alangan namang spaghetti lang ang handa mo. Birthday ni Jesus. Yung birthday nga natin, sineselebrate natin na maayos How about yung creator pa natin, di po ba? Kasama rin naman sa pagdiriwang ng Pasko ang pagsisimba. Dito sa Quiapo Church sa December 24, 8 p.m. alas 8 ng gabi magsisimula ang panunuluyan. At pagkatapos ito, 9 p.m. ang Misa de Gallo. Tita Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Si Madriaga na nakakulong ngayon sa kasong kidnapping ay nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Duterte. Sabi ng bise, wala rin siyang personal na relasyon kay Madriaga at hindi rin daw siyang nagbigay ng anumang utos dito. Hindi rin daw niya dinalaw sa kulungan si Madriaga at hindi raw niya nakausap kahit kailan. Ang mga larawan daw na isinumite ni Madriaga kung saan makikitang magkasama sila ay kuha raw sa mga pampublikong event na dinaluhan ng bise.
Hindi raw ito nagpapatibay sa alegasyon ni Madriaga at nagpapakita lang daw na naroon si Madriaga bilang bahagi ng isang election campaign group. Puro akusasyon lang daw ang binibitawan ni Madriaga at walang dokumento o corroboration na magpapatunay nito. Ginagawa lang anya ito ni Madriaga sa kanyang desperasyon na makalaya at para anya pahinain ang posibilidad ng kandidatura ni Duterte sa pagkapangulo. Mga kapuso, mababa ang tsansang magkabagyo pero maging handa pa rin sa mga pag-ulan ngayong Christmas week. Dahil yan sa tatlong umiiral na weather systems, ang shear line sa eastern section ng Central Luzon, ang northeast monsoon o amihan sa Northern Luzon at ibang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila at easterlies. Sa Bicol region naman yan, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang uulanin na ang ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quezon at malaking bahagi ng Bicol region. Posibleng lumakas ang mga pag-ulan sa tanghali hanggang hapon pero inaasahang mababawasan pagsapit ng gabi. Sa Visayas at Mindanao naman, mataas ang tsansang magsimula ang pag-ulan bago magtanghali. Mas lalawak ang pag-ulan pagsapit ng hapon kaya maging alerto sa baha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, posible ang hanggang katamtamang ulan sa ilang lugar kaya huwag pong kalimutang magdala ng payong kung lalabas. Samantala, may nakataas na gale warning sa Batanes, northern coast ng Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at Ilocos Norte. Malakas at matataas ang alon kaya pinapayuhan ng mga sasakyang pandagat na huwag munang maglagay. Sa inilabas namang special weather outlook na Pag-asa, inaasahang sa Huwebes, araw ng Pasko, muling lalakas ang amihan na magdadala ng ulan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Ugaling tumutok sa updates para sa lagay ng panahon. Ang kasabihang malalim ang tahimik na ilog, tila akma kay ex-PBB housemate Will Ashley sa pagiging tahimik at tila malalim ang iniisip. Sa pagpapatuloy ng GMA Integrated News interview sa kanya at sa co-leading man sa MMFF entry na Love You So Bad na si Dustin Yu, inamin ni Will na mas pinipili niya talagang isa pribado ang mga personal na bahagi ng kanyang buhay. Lalo na't marami na rin daw siyang pinagdaanan habang lumalaki sa mundo ng showbiz. Madaming pwedeng maibato sa'yo, maraming pwedeng masabi sa'yo, magamit sa'yo para siraan ka. And nangyari siya sa akin before. Kaya parang ngayon, mas pinipili ko mag-open up sa mga taong close ko lang talaga. Like, feeling ko mas healthy siya para sa akin eh. Kumbaga may buhay ako dito, may buhay ako dito. Pero paglilinaw ni Will, buo ang kanyang puso sa tuwing humaharap sa mga tao. It's just meron lang talaga akong wall sa sarili ko. Pero kung magiging palagay naman yung loob ko sa'yo, why not, diba? Nakahanap naman din po ako ng mga totoong kaibigan dito sa industriya. Taliwas kay Will, bago para kay Dustin ang mundo ng showbiz. Kaya bago rin sa kanya ang mga atensyong nakukuha ngayon sa fans. Ni hindi nga raw niya minanifest ang kasikatan dahil sa palagay niya noon ay malayo sa katotohanan na mangyari ito. Hindi ako sumuko maniwala dito sa industriya. Hindi ako nag-give up na talagang ipakita kung gaano yung pagmamahal ko dito sa pag-arte o dito sa showbiz. Pinakamasayang part for me is yung nakakilala ko ng mga tao na talagang sumusuporta sa akin. Isang araw sa naging inspirasyon niya ang matalik na kaibigang si David Licauco. Isa siya sa talagang ina-idolize ko na artista, yung career niya. At syempre, ang mga sumusuporta sa kanya. I see it as a blessing. Talaga, ang dami kong nagiging kaibigan o ang dami kong nagiging inspirasyon at nagiging inspirasyon din ako para sa iba. So, ayun yung parang mahalaga para sa akin. Pagkatapos ng PBB Celebrity Collab Edition, kabi-kabila na ang naging projects ni Dustin, kabilang ang fan meet concert niya recently. At ngayon ay bibida sa pelikula kasama sina Will at Bianca De Vera. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na guilty laban sa 3 pulis na sangkot sa pagpatay sa 17 taong gulang na estudyanteng si Kian De Los Santos noong 2017. Sinentensyahan ng reklusyon perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 taon ang mga pulis na sina Arnel Owares, Jeremias Pereda at Jerwin Cruz. Inutusan din silang magbayad ng halos 300,000 pisong danyos sa pamilya De Los Santos. Ayon sa Supreme Court, nakita ang lahat ng elemento ng murder sa kaso ni Kian. Base sa mga testimonya,
gabi noong August 16, 2017. Sa kasagsagan ng kampanya kontra iligal na droga, walang awang sinakta ng mga pulis si Kian na napagkamalang drug suspect. Wala ring habas silang pinagbabaril kahit nagmakaawa ang bata na pakawalan dahil may exam kinabukasan. Hindi tinanggap ng Supreme Court ang depensa ni Juarez na ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin. Sabi ng Supreme Court, hindi bahagi ng pagtugon sa tungkulin ang murder at di makokonsiderang standard sa operasyon ng pagpatay sa isang menor de edad. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga akusado. Nagsampa ng reklamong plunder at iba pa ang isang grupo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Kaugnay ito ng paglipat noon ng 70 bilyong pisong pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Nakatutok si Salima Refran. Mga reklamong plunder, graft, malversation at grave misconduct ang inihain sa Office of the Ombudsman laban kina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at kay dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma kaugnay ng paglilipat ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury para pondohan ang iba pang programa ng gobyerno. Idinikta yan sa 2025 General Appropriations Act pero kwenisyon sa Korte Suprema. Yung ruling ng Korte Suprema, kung marirecall natin, unanimous po ito clearing that the transfer was illegal and unconstitutional. 60 billion pesos ng pondo ng PhilHealth ang tuluyang nailipat sa National Treasury habang napigilan ng mga petisyon sa Korte ang paglipat ng natitirang 29.9 billion pesos. It's because si Executive Secretary Recto, siya ang nag-issue ng memorandum circular to have it really the reserve fund, which was supposed to be in the nature of a trust fund for the purposes of answering the PhilHealth claims of patients, was transferred. Specific yung PhilHealth Charter, yung Universal Healthcare Act, ganun din. Dapat ang reserve funds ay idideposito mo sa mga interest-bearing government bonds or corporate bonds. Hindi i-align doon sa program funds. Handa naman makipagtulungan sa investigasyon ng Ombudsman si Recto na kakatawanin ng Solicitor General. Pero giniit ni Recto ang kanyang pagiging inosente na sinabi rin niya ng mga mahistrado ng Korte Suprema na wala siyang kriminal na pananagutan dahil kumilos lang niya in good faith. Alinsunod niya ito sa utos ng Kongreso na ibalik sa kaban ng bayan ang ininagamit na pondo ng PhilHealth. Wala pang sagot sa GMA Integrated News si dating PhilHealth President Ledesma. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Katutok, 24 Oras. May na-recover na ebidensya sa hotel room na tinuluyan ni dating Undersecretary Catalina Cabral kaugnay ng kanyang pagkamatay ayon sa NBI. Sinusuri na rin nila ang selfie ng kanyang driver at ang viral dashcam kung saan nahagip siya habang nasa gilid ng bangin. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng NBI sa pagkamatay ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos nga makakalap ng search warrant ang ahensya para mangalap ng ebidensya sa loob ng hotel room sa Baguio City kung saan huli itong nag-check-in. Sa paghahalughog ng NBI sa kwarto sa hotel na tinuluyan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, mga personal na gamit at ilang dokumento ang kanilang nakita. Ayaw pa sabihin ng NBI kung gaano katimbang ang ebidensyang kanilang nakalap, pero may kaugnayan daw ito sa investigasyon tungkol sa kanyang pagkamatay. May ilang pirasong dokumento that are subject to verification, pero sabi ko nga, because we are at the discretion of the court now kung paano i-dispose yan, kung ano pong disposition dyan. Kaya naman po i-return muna natin ang search warrant. And eventually, after the return of the search warrant, we will be able to learn from the court kung anong dapat gawin doon sa mga seized items. Well, I couldn't say right now kung kasama yan o related dyan. Pero ang masasabi ko lang po, mayroong kahit papaano is
relation doon sa ating inimbestigahan na kaso. We did not get any suicide note. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay sa investigasyon ay walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages. Kasama sa sinusuri ng NBI ang viral na selfie picture ng driver na si Ricardo Hernandez na nauna nang kinumpirma ni Remulla bilang authentic. Pati ang viral dashcam footage na nagpapakita anila kay Cabral na nakaupo sa concrete barrier sa Cannon Road malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. It's very material in the sense that if it's a genuine footage, tapos dun mismo sa location na yon, nakita si Jose Cabral, yung kanyang bangkay, it would actually prove among others that she's really there. And apart from that, there will be a stronger support now to the statement of the driver, Rick Hernandez, na talagang nandoon siya at iniwan siya doon. Nais ding masuri ng NBI ang natagpuang cellphone sa loob ng kotse ni Cabral. Pero kailangan daw ng hiwalay na warrant mula sa korte para masuri. Posibleng isailalim din sa polygraph test ng NBI investigators ang driver sakaling hindi sila kumbinsido sa mga pahayag nito. Nag-issue ng subpoena duces tecum ang ombudsman at inuutusan ng DPWH para isumite ang lahat ng computer at electronic devices na inisyo kay Cabral. Isa sa ilalim daw ang mga ito sa forensic examination para malaman kung may mga data na binago, binura o pinakialaman mula nang pumutok ang issue ukol sa mga manumalyang flood control project. Handa naman daw ibigay ng DPWH sa Ombudsman ang mga hinihingi nito, maging lahat ng dokumento, records at files na nasa opisina ni dating Undersecretary Cabral. Lahat ng anggulo sa pagkamatay ni Jose Cabral ay titingnan ng NBI kasama na ang haka-haka ng ilan sa posibilidad na pineke lamang ang kanyang pagkamatay. Bagay na nangyari na raw sa ibang kaso, bagamat kalaunay nahuli rin ng NBI ang sospek. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. More than a week bago matapos ang taon, sure ng best year para kay Sparkle star Ashley Ortega ang 2025 dahil sa dami ng blessings. Pahabol na plot twist pa ang advanced birthday surprise ng fans. Makichika kay Aubrey Carampel. Feeling nagdiburaw ulit si Ashley Ortega sa inihandang birthday party para sa kanya ng kanyang fans. Sa December 26 pa ang birthday ni Ash. Pero mas maaga nila itong isinelebrate bago pa maging busy ang lahat ngayong holiday season. Emotional daw siya dahil sa time and effort na ibinigay ng kanyang fans to make her feel special. Talagang sinurprise nila ako today and sobrang nostalgic ng feeling kasi yung last time na feeling ko first and last yung nag-party ako ng malaki was my debut. Turning 27 na si Ash at masasabi raw niya na one of the best years niya ang 2025 dahil marami raw siyang na-achieve. Ang ilan dyan, ibinahagi pa ni Ash sa Achievement Cake Trend kasama ang kanyang Sparkle artist friends. This year, I am the CEO and founder of Sim. We sold 500 candles already. I got a condo investment. Wow! I won Best Actress again. Yay! Mayroon din siyang Metro Manila Film Festival movie, ang Shake, Rattle and Roll Evil Origins, at upcoming Kapuso drama series na Apoy sa Dugo. Honestly, ang hirap i-let go na magto-27 na ako. I feel like I want to stay 26 forever because sobrang daming blessings na nangyari sa buhay ko and sobrang grabe yung pivotal moment sa life ko. I feel like 26 changed my life for the best. Looking forward na rin si Ash to celebrate Christmas at sa ibibigay na regalo ng boyfriend na si Mave Legaspi. Naku, hindi ko pa alam. Excited ako sa gift ni Mami but I don't know yet. Pero actually, natutuwa nga ako kasi last year, since syempre birthday ko after Christmas, dalawa talaga yung binibigay niya sa akin gift. Kasi sanay ako na isang gift lang binibigay sa akin ng tao, pang Christmas and pang birthday. Pero him, laging separate yung Christmas and birthday gift ko. Pero hindi ko pa alam. Nang tanungin naman ang kanyang birthday wish,
sana matapos yung corruption. Sana matapos na po yung corruption. I couldn't ask for more kasi talagang this year sobrang dami kong blessings na na-achieve, and sana next year si Lord nang bahala kung ano mang blessing ang ibigay niya sa akin, ano mang birthday gift ibigay niya sa akin. I trust Him, and wala na akong may hihiling pa kasi talagang sobrang best year ko tong 2025. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mabatong daan at ilog na umaapaw kung maulan ang peligrosong sinusuong ng mga residente sa isang barangay sa Rodriguez, Rizal. Para sa kanilang kaligtasan, sinimula ng GMA Kapuso Foundation ang pagpapatayo roon ng bago, konkreto at matibay na tulay. Tuwing malakas ang ulan, mabilis na tumataas ang tubig sa ilog sa barangay Puray, Rodriguez, Rizal. Dahil dito, nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga estudyanteng tumatawid sa rumaragasang ilog para lang makapasok sa paaralan. Malakas po yung ulan nun, kaso wala pong cancellation. So, pumasok pa din po kami nun. Tapos, pagtawid po namin dyan, muntik na po kaming din. So, wala pong taling kinakapitan. Kami-kami lang po talaga. Batid din ng volunteer teacher na si Roxanne ang hirap na ito. Dahil siya mismo, lakas loob na tinatawid ang peligrosong ilog mula noong nag-aaral pa siya hanggang ngayon na isa na siyang guro. Ni minsan daw kasi hindi pa nagkakaroon ng maayos na tulay sa kanilang lugar. Mabato, pag malabo na po yung tubig, hindi na natin nakikita yung ilalim, yung tatapakan natin. So may times na talagang madudulas ka, mababasa ka pati yung mga gamit mo. Para matuldukan na ang kanilang kalbaryo, sinimula na ng GMA Kapuso Foundation nitong Agosto ang pagpapatayo ng Kapuso Tulay sa Barangay Puray. Isa rin kasi sila sa matinding napuruhan nang humagupit ang bagyong Karina noong nakaraang taon. Ang 50-meter-long cable, suspended concrete at steel hanging bridge ay mag-uugnay sa Sitio Bagong Sigla at Sitio Mabolo. Para hindi kalawangin, pininturahan din natin ang walkway deck nito. Maraming salamat po. Lahat po sila is makikinabang, lalo na po ng mga bata. Hindi na po nila kailangan mag-risk ng ng kaligtasan nila. At sa Miyerkules, papasinayaan na natin ang Kapuso Tulay para sa kaunlaran. Pamaskong handog na rin natin ito sa mga taga-Puray. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.